Happy Sunday! Come on, everybody, let's stand up and let us worship our Lord this afternoon. Sa pong kagalakan na muli tayo po ay magsama-sama, humarap sa Diyos para po siya'y purihin at sambahin. Alam niyo, ang sarap pong purihin ng Diyos. Sarap pong sambahin po ng ating Panginoon. Kaya ngayon, nasa labas na yung mga nag-bootcamp, nasa labas na tayo ng campsite. This is our time naman na purihin natin ng Panginoon. Kasi yung mga experience natin sa camp, hindi yun natatapos sa campsite, kundi yun lang yung simula. At ngayon, malayang-malaya pa rin tayo na purihin, sambahin, awitan, sayawan, palakpakan ang ating Panginoon. Let us sing this song. Come on! Here in this world and where we learned, many dream has died. Like a tree planted by the water, never will run dry. Come on, so living water flowing through. God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Everybody say, just to know you and to make you know we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Oh, oh, into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through. God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Everybody say, just to know you and to make you know we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Go on, let's send it out. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything. One more time. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to make you known, we'll lift your name on high. Light the sunlight, darkness running high. We know we were made for
so much more than ordinary lives. It's time for us to want to just survive. Say, we were made. Shout it out. Oh, 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 oh. Shout out the praises. One more time. We were made to thrive. Jesus, we praise your name, Lord. Jesus. Panginoon. Tayo po'y manatili sa kanyang presensya habang inaawit po natin ang awit po ito. Isang awit po ng pagsusuko po ng buhay. Minsan pa, sabay-sabay ho nating isuko ang lahat sa Panginoon. Huwag ho tayong magtira sa ating mga puso. Sapagkat ito ho ang tawag ho ng Diyos sa atin. Hayaan po natin na siya po'y patuloy na manahan at kumilos sa ating buhay. At habang inaawit ho natin ito, maranasan ho natin, Panginoon, Espiritu ng Diyos, ay po'y umawit. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay tayo umawit sa Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Oh, daluyan at walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, Panginoon Jesus. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mo buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang
presensya po ng Diyos. Ang Diyos po ay kasama ho natin ngayong hapon. Ito po ay awit ho ng pagsusuko ng buhay. Isang panalangin na, Panginoon, narito ang buhay ko. Manahan ka. Maging daluyan ng iyong wagas na pagsinta. Sige po. Ito po'y pagkakataon na muli. Araw-araw, suko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung meron ho dito ang unang beses, nagagawin ho ito sa kanyang buhay. Bakit di mo itaas ang iyong kamay sa Panginoon? Huwag mo pong tindihin ang iyong katabi. At kausapin mo ho ang Panginoon ng personal. Huwag ho tayong mahiyang itaas ang ating kamay sa Panginoon bilang anyo ng pagsuko ng buhay sa Panginoon. Kausapin natin ang Diyos ng personal, o Panginoon. Narito ho ako, Panginoon, sa iyong paanan. Wala akong kayang gawin kung wala ka, Panginoon. Ako iyong kinahabagan, Panginoon, o Diyos. Lahat po ng meron ako ay sa'yo. Ang aking mga pangarap ay sa'yo. Ano man po, Panginoon, aking narating ay sa'yo. Kaya wala akong karapatang ipagdamot po ito sa'yo, Panginoon. Panginoon, o Diyos, salamat. Panginoon, Diyos. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon. Ang mga matinding kalungkutan, ang depression. Panginoon, sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, o Diyos. Ang mga pait ng kahapon, Panginoon, na amin nung naranasan, Panginoon, o Diyos. Mga bisyo, Panginoon, na umaalipin ho sa amin. Mga kasalanan na paulit-ulit po kaming nadarapa. Panginoon, ngayon, ito na ho ang pagkakataon. Andito ho ang aking payak na buhay. Binabalik ko ho sa iyo na siyang may bigay nito. At nais kong ubusin ito sa iyo, Panginoon. Ikaw pong maghari, ikaw pong manahan, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, Panginoon, o Diyos. Na may pakilala ka sa iba, Panginoon, o Diyos. Maging daluyan ng iyong wagas na pagsinta, Panginoon, o Diyos. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, o Diyos, sa matanyag. Ikaw po ang matangal, Panginoon, o Diyos. Arito po kami sa iyong paanan. Panginoon Jesus. Isan pa ho, uwitin ho natin sa Panginoon. Loobin mo ang buhay mo'y maging. Sige po, uwitin mo sa Panginoon bilang panalangin. O, manahan ka, Panginoon. Narito ang aming mga buhay, Panginoon, o Diyos. Daluyan ng walang hanggang. Ito po ang aming panalangin, o Diyos, sa iyo. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Oh, Jesus, daluyan ang walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kay. Sige po, ituloy lang ho natin ang pagsusuko. Loobin mo sa lahat ng bahagi ng iyong puso. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat. Ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahina na pagsamba sa pamagitan ng ating
ngayon at kailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinatanghal namin ang iyong dakilang pangalan. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Ikaw po siyang maghari, O banal na Diyos. Ikaw po, Panginoon, siyang matanyag, Panginoon. Ika'y Diyos na makapangyarihan. Ika'y Diyos na walang hanggan. Ika'y Diyos na dakila, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. O Panginoon. Tuloy po natin awitan ng Panginoon. Damhin yani pag-ibig aking hinihimbing. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuupo. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay daging sa'yo hanggang sa huling litik nito. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Damhin pag-ibig aking hinihimbing. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuupo. Minsan lamang ako mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling titik nito. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay, habang
buhay, mamahalin, mabubuhay at sasambahin. Anong pagsubok man sa aking dumating, Diyos, Isang para sa Diyos. habang buhay mamahalin, mabuburihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Apo natin ang Panginoon. O Panginoong Jesus, kaya aming tinatanghal. Luwalhati, Panginoon o Diyos. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para malingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya nga'y magpiling ko. Tanghal natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya nga'y naglilingkod sa'yo. Panginoong Jesus, Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. gamitin mo, Panginoon. Ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito.
itataas. Sige po, awitin natin sa Panginoon. Ihayag dakila pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko. Sabihin mo sa Panginoon. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat Narito ang aming mga puso, para Panginoon, sa iyo. na naghahangad, Panginoon. Ay kay ihayag. Susunod sa Sige po, awitin mo lang sa Panginoon. Bilang isang pangako sa Panginoong Jesus. Ang awit na ito, awitin mo natin bilang isang pangako sa Kanya. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko dito. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang Pangalan mo lang, Panginoong Jesus. pag-ibig ko. Ang pangalan mo, Panginoong Jesus, ang maghari. Ika'y maghari, Panginoon. Makilala ka, Panginoon ang Diyos. Panginoon, ika'y aming sinasamba. Ika'y aming tinatanghal. Ika'y aming pinupuri. Ika'y aming niluluwalhati. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo. Minsan pa sabihin mo, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, mahal kita. Mahal kita, Panginoon Jesus. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga Sa kalaliman po ng ating puso, sige po sabihin mo ka sa Panginoon. Sa mamamagitan ng awit na ito, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo. Minsan pa, hindi mo mananatili happy, mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Mahal kita, Panginoon. Ibigay Mahal namin, Diyos. Para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Jesus. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa iyo. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang kadakilan. Sa iyo ang pagsamba. Sa iyo ang kalwalhatian. O banal na Panginoong Jesus. Sa iyo
iyo kami nagpupurit, sumasamba at nagpapasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, naming Diyos. Amen. Amen. Good afternoon ho sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ngayong hapon ay gusto ko marinig lang ho natin kasi fresh from the barbarian way, galing ho sa bootcamp ho no. So kanina may nagkwento ho sa kanyang karanasan. Ngayon naman ho ay isang bata. Pakinggan ho natin siya kung ano ho yung naranasan niya sa bootcamp kahapon, 3 araw. Sa totoo lang po ay 3 araw ho tayong nag-prayer and fasting. Inanalangin ho natin na kahabagan ng Panginoon ho yung atin hong bootcamp, ang ating hong mga kabataan, hindi lang mga kabataan, kundi tayo ho mismo na tayo ho as a church, sige ho, to be continued na lang, tawagin ko na lang ho yung bata. Tinatawag ko si Andre, siya ho yung ating Barbarian of the Year, ako yung Barbarian of the Year, Camper of the Year. Nasaan po kaya si Andre? Tinatawag ko si Andre para magkwento ho ng karanasan niya ho sa Panginoon. Tayo tumulog mo sa Panginoon sa panalangin. Salamat ho, Diyos. Napakabuti ho ninyo. Kulang ho mga salita o Diyos upang magpasalamat po Panginoon dahil kayong Diyos ho na hindi ho nakakaliwat. Hindi nagpapabaya. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos na tapat. At Diyos na mabuti. Salamat ho, Panginoon, dahil sa nagdaang linggo. You never deny, Lord, your goodness, your mercy, your kindness, your compassion, your faithfulness. Salamat o Panginoon. Salamat o sa pagkilos ninyo ngayon hong Sunday service. Salamat o sa pagkilos nyo nung nakaraang bootcamp. Salamat o Panginoon dahil sinasamahan nyo ho kami, Panginoon. And as we study your word, Lord, as we hear your word, Panginoon, samahan niyo pa rin po kami, Panginoon. Magbukas ho kayo ng mga isipan, ng mga puso, O Diyos. Sa ganun, Panginoon, magkaroon ho kami ng tapang. Kaya ho ng sabatang ito. Kaya ho ng panalangin niya. Panginoon, hindi kami mabuhay sa sarili lang ho namin. Mabuhay kami, O Diyos, na may pasanin. Pasanin na ho. Para ho sa iba, na sila'y mailapit ho sa inyo. At sa pag-aaral ho namin ng inyong salita, kayo nung hapon, magpakaliwanag ho kayo sa amin ng puso, isipan at kaluluwa. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. And as we continue our series on Romans 11, kasi alam niyo kung bakit ho natin pinag-aaralan ng isa-isa yun ho, Roma. No, yun hong salita ho ng Diyos. Bakit hindi tayo lagpas-lagpas o kung ano-ano? Kasi ho, para mai-apply ho natin sa buhay yung salita ng Diyos, dapat maunawaan ho natin kung ano ho ang meaning ng kahulugan ho noon, kung ano ho sinasabi ho ng Diyos doon, Kaya ho sunod-sunod ang pag-aaral ho natin. Kakatapos lang ho natin, 2 buwan yata ho tayo sa Romans 10, o 3 buwan ba? 3 buwan? O 2 buwan?
Ngayon ho ay pumapasok tayo sa Romans 11 at ang title ho natin ay Mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Ito ho ay patungkol sa katapatan ho ng Diyos at ang kinabukasan ho ng Israel. Pabasahin lang ho natin ang Romans 11, 1 to 10. Can God be trusted, the faithfulness of God in the future of Israel? Bakit Israel lang Israel? Kasi ho yung book ho, Old Testament and New Testament ho ng Bible ay galing ho sa bansahong Israel. Ito ngayon ang tanong ko. Listen, si Pablo ho nagsasalita. Sabi niya, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Sabi niya, hindi. No? Hindi. So, mapapansin niyo, Romans 10, mapapansin natin na ang daming pangako ng Diyos, ang daming privileges ho ng mga Israelita, ng mga Israelites, ng mga Hudyo, pero binaliwala ho nila, di ba? Yun yung makikita ho natin, sumuwayo sila sa Diyos, hindi nila kinilala ang Panginoong Hesus. Kung tutuusin, itinakwil nila ang Diyos. Pero ang dami ho kasing pangako ng Diyos sa kanila. Ngayon, ang tanong ni Pablo, ito ngayon ang tanong ko, sabi niya, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Kasi ho yung mga Israelita, ayaw nila kay Jesus eh. Ayaw nila doon sa tagapagligtas na ipinadala ho ng Diyos. Itinakwil ho nila si Kristo. Ngayon ang tanong, nung itinakwil ba ng bayang Israel si Kristo, itinakwil ba kaya sila ng Diyos? Yan ho yung tanong sa atin ngayon ng hapon. No? So, meron lang akong tanong, bukod doon. Ano hong nangyayari kapag nakuha ang isang pangako? Nawawalan daw ng... Nakamdaman nyo na yan dati, di ba? Di ba, may nagsabi, nandyan ako. Di ba? Pero sa EDSA pa. Di ba, nandyan ako, pero nakaupo pa pala sa kubeta, Di ba, may nagsasabing, maaasahan mo ako, pero hindi mo sila maasahan. Di ba? At sa moment ho na yon, may mga mas malalalim ho na, may mas malalalim pa ho kaysa doon sa inconvenience na nararanasan natin yung nasisira. Ano ho yun? Tama ho si Pastor said. Ano ho yun? Trust. Ano ho? Yung tiwala ho ay gumuguho. Ngayon, itaas ho natin yung tanong sa pinakamataas ho na level. Ano ho? Paano kung ang Diyos ang sumira sa mga pangako niya? Ano yung pinakamataas na level ng tanong na yan? Paano kung ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo para sa kaligtasan, ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo para sa eternity, at ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo sa gitna ng pagdurusa, paano kung magbago ang isip niya? Hindi ho yan maliit na theological question. Kasi yan ho yung pundasyon ng lahat ho ng atin hong pinaniniwalaan ho. At yan ho yung mismong tanong na tinataas ho ng Romans 11, 1 to 2a. Habang nag-aaral ako, inaaral ko ho yung mga sumunod. Medyo mahirap siya ituro. Ang hirap niya aralin. Hanggang 10 ho yan eh. Sabi ko doon sa mga pastor na kasama ko, bahala kayo sa buhay niyo. 1 to 2. 1 to 2 na lang ituturo. Sinasabi ho ng Romans 11, 1 to 2, verse 1 to 2a, sinasabi ko ngayon, sabi ni Pablo, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi niya, hindi. At yan ho yung pag-aaralan natin kung bakit hindi. Ito ho, kinansel ba ng Diyos ang pangako niya sa Israel? Kasi bakit mahalaga ang tanong na to? No? Bakit mahalaga ang tanong na yan? Basahin nga ho natin, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sabi niya, hindi. Sa likod ho ng tanong na yan, ay may mas malalim hong tanong. Alam niyo kung mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Yan ho yung malalim na tanong dyan. Bakit mahalaga ito sa atin? Kasi ang tanong mahalaga dyan, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Ito yung big idea. God's faithfulness guarantees that His promises are never canceled, even when His people are unfaithful. Anong ibig sabihin nun? Ang katapatan ng Diyos, di ba, yung katapatan ng Diyos, yung garantiya na ang mga pangako niya ay hindi kailanman mapapako, kahit hindi pa maging tapat ang kanyang bayan.
God's character, ano ba yung character ng Diyos? Ano ba yon? He can't break His word. Hindi kayang sirain ng Diyos ang kanyang salita. Bago pa ho natin pag-usapan ng bansang Israel, dapat natin hong linawin ito. Ang Diyos ho ay hindi lang basta tumutupad ho ng pangako. Ang Diyos by nature ay isa hong Diyos na tumutupad sa pangako. Sa totoo lang ho, ang Bible ho ay relentless ho sa point na ito. Basta, meron ho ba tayo dyan yung mga verses ko? Sabi ho ng Titus 1-2, ito ay dadaanan lang natin. Titus 1-2, paano ho natin masasabi na ang Diyos ay hindi ho sumisira? Hindi niya ho kayang sirain ang kanyang salita. Bakit ho? Sabi ho ng Titus 1-2, hindi makakapagsinungaling ang Diyos. Ang Diyos ho ay hindi ho sinungaling. Sabi ho ng Hebrews 10:23, tapat ang nangako. At Joshua 23:14, listan nyo ho para para meron ho kayong alam nyo na ang Diyos hindi nagsisinungaling, hindi niya kayang sirain ang sinabi niya. Sabi ng Joshua 23:14, walang isamang bagay ang nabigo sa lahat ng mabubuting bagay na sinabi ng Panginoon mong Diyos. At ito ho yung pinakagusto ko sa lahat. John 17:17, ang salita mo ay katotohanan. No? The Gospel of John 17 verse 17, your word is truth. Yun ho yung pinakagusto ko. Iniyakan ko ho yan eh. Hindi lang ho ito kasi theology, hindi ho ito basta kung ito ho ay pundasyon. Sabihin natin pundasyon. Sabihin nga ho natin, pundasyon. Yun ho, tumatalsik yung laway para magising ho yung... Dahil kung ang Diyos ho ay kayang magsinungaling, kung nagsisinungaling ang Diyos, ang kaligtasan ho natin hindi ho sigurado. At kung ang Diyos ho ay kayang binabago niya ho ang salita niya, yung langit ho hindi ho garantisado. At kung ang Diyos ho ay kayang bawiin ho yung kanyang mga pangako o binabawi niya ang kanyang mga pangako, yung pananampalataya mo ho, nakatayo sa buhangin. Sabi niyo nga ho sa katabi mo, kung binabago ng Diyos ang kanyang pangako, ang pananampalataya mo nakatayo sa buhangin. Diba, isipin niyo ho na itinayo mo yung buhay mo sa isang kontrata. Yung buong buhay mo, itinayo mo sa isang kontrata. Tapos malalaman mo ho yung pumirma, hindi pala ho maaasahan. May ganyan ho eh. Yan ho yung magiging itsura ho, yung picture ho ng Kristyanismo kung ang Diyos ho ay hindi ho tapat. Naunawaan po natin? Kaya pakinggan niyo ho ito ng malinaw. Hindi ho ina-adjust ho ng Diyos yung pangako niya. Doon ho sa sitwasyon. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin mo, Kuya Waltz? Na hindi ina-adjust ng Diyos yung pangako niya. Depende doon sa sitwasyon. Halimbawa, hindi ka maayos. Hindi ka, perfect mo ba ang pagsunod sa Diyos? Sino nakaka-perfect sa pagsunod sa Diyos? Meron po ba? Diba, pag hindi mo nadadapa ka, hindi dahil nadapa ka, babaguhin na ng Diyos. Eto naman eh. Itong tao na to, hindi to sumusunod sa akin. Yung pangako ko, babaguhin ko para sa Kanya. Iibahin ko, hindi ko tutupadin. Hindi ho, ganun ang Diyos. Tinutupad ho niya, ang pangako niya, anuman ho ang sitwasyon. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo. Kasi napakahalaga ho na maunawaan ho natin ito. Pakisabi nga ho sa katabi nyo, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, anuman ang sitwasyon. Diba, maayos ka, hindi ka maayos. Kahit hindi ka maayos, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Naunawaan po natin, ito ho ang sabihin, itigil mo ng husgahan ang Diyos base sa nakikita mo. Minsan, ginajudge mo ang Diyos eh. Akala mo minsan, hindi mo ginajudge ang Diyos. Pero na-judge mo ang Diyos base sa nakikita mo. Hindi naman ako hindi na ako tutulungan ng Diyos kasi ganito. Hindi niya natutupadin ang mga pangako niya kasi ganito ako eh. Pababalibtong ako eh. Minsan ganyan no tayo. Simulan mong pagkatiwalaan ang Diyos base sa kung sino siya. At sino ba siya? Sino ang Diyos? He cannot break His word. Yan ho yung karakter ho ng Diyos. Yung covenant ho ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng covenant?
kasunduan, ano ho, sabi ho dyan, God's covenant, His promises to Israel are irrevocable. Ano ibig sabihin ng revocable? Hindi ho niya binabawi. Okay? Malinaw po ba yun? Ang pangako niya sa Israel ay hindi ho. Ngayon ho, pumunta tayo sa Israel. Gumawa ho ang Diyos ng mga specific na pangako sa Israel. Ang Diyos ho ay gumawa ho ng mga specific ho na pangako sa isang totoong grupo ng mga tao. Yun ho yung bansang Israel. Ano yung mga pinangako niya sa Israel? Isang bayan. Pinangako niya kay Abraham, magkakaroon ka ng isang bayan. Magkakaroon ka ng isang lupain. Magkakaroon ka ng isang kaharian. Magkakaroon ka ng isang hari. Yan ho yung mga pangako ho sa kanya. Hindi ho ito mga vague spiritual ideas lang. Ito ho yung mga binding covenants. Binding, sabihin nyo nga ho, binding. Ibig sabihin ito ho ay matibay ho na kasunduan ng Diyos. Sa Genesis 12 to 15, pinangakuan ho ng Diyos sa Abraham ng isang bansa at pagpapala. Sa Deuteronomy 30, pinangakuan niya ng lupain. Sa 2 Samuel 7, pinangako niya ang isang hari mula sa linya ni David. At sa Jeremiah 31, ipinangako niya ang bagong tipan. Yung bagong tipan na magbibigyan niya daw ho ng bagong puso. At sa Genesis 15 ho, ay meron hong nakakamanghang nangyari. Noong unang panahon, yung paggawa ho ng covenant, sabihin nga natin covenant. Ano nga ho yung covenant sa Tagalog? Kasunduan, Sa paggawa ho ng covenant noon, parehong partido yung naglalakad ho sa pagitan ho ng mga hinating hayop. Ganito ho, nung unang panahon, panahon ho ni Abraham, may mga hinating hayop ho, Tapos, parehas ho kayong dadaan doon sa gitna ho ng mga hinating hayop. Pero, kamaya, i-describe ko ho sa inyo kung ano yung mga hinating hayop doon nung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham. Na ang ibig sabihin, kung sisirain ko ang covenant na ito ho yung ibig sabihin, kaya may mga hinating hayop, dadaan ho sila sa pagitan ho noon. Ang ibig sabihin, kung sisirain ko ang covenant na ito, hayaan mong mangyari ito sa akin. Okay? Hayaan mong mangyari ito sa akin. Hatiin din siya. Pero sa moment ho na yon, ang Diyos lang ho ang naglakad ho doon. Ano ho ang ibig sabihin ito? Ang Diyos ang kumuha ng full responsibility para taparin ho yung pangako. Meron hong ilaw, may torch ho na, may brazier at torch ho na dumaan ho doon, yun ho ang Diyos, Yung presensya ng Diyos, dumaan ho doon sa naghating hayop. Mamaya kikwento ko yung pangyayaring yon. Pero gusto ko hong sabihin sa ating lahat na yung kasunduan na yun ay pinagtibay na ang Diyos mismo ay yung kumuha ng full responsibility para taparin yung mga pangakong yun. Hindi ho kasali si Abraham, hindi ho kasali ang Israel, kundi ang Diyos mismo. Bakit ko sinasabi ang mga to? Kasi ito yung sagot dun sa tanong natin kanina. Sabi, di ba? Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Bakit hinding-hindi? Ito na ho yun. Di ba? Ika-cancel ho ng Diyos yung mga pangako niya sa Israel. Ibig sabihin ho ay sinisira ng Diyos ang sarili niyang sumpa. Di ba? Nanumpa ho siya eh. At kung sinisira ng Diyos ang kanyang sumpa, lahat ng pinaniniwalaan ho natin ay guguho. Naunawaan ho natin kung bakit napakahalaga ho ng tanong na ito. Diba? Kaya ho mahalaga ito. Dahil ang kaligtasan mo ay nakaugat din sa isang pangako. Ito ho yung katotohanan. Ang mga pangako ho ng Diyos ay hindi pinananatili ng performance mo. So kung maunawaan ito at mag-sink in ho sa atin na ang pangako ng Diyos ay hindi pinapanatili ng performance mo. Pinapanatili ito ng karakter niya. Pangatlong puntos ay ano ho yung sagot ng Diyos? Ito ho yung sagot ho ng Diyos. Basahin nga ho natin. No, He has not rejected His people. Hindi niya tinakwil. Hindi niya ho itinakwil ang bansang Israel. Ano ho? Ano ho ni Pablo, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Ang sagot ho niya ay pasabog.
huwag namang mangyari. Pero sa totoong translation sa original language, ito ho ang pinakamataas na pagtanggi. Hindi kailanman, impossible, hindi ho ito pwedeng mangyari. Dahil ang Old Testament ho ay nasagot na yung mga tanong ho na yan. 1 Samuel 12:22. Sabi ho doon ay hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Meron ba tayo dyan? Yan. God will not forsake His people. Bakit daw ho? Alang-alang sa kanyang pangalan. Sabi mo ng Psalms 94:14, hindi itatakwil ng Panginoon ang kanyang bayan. He will not cast off His people. Pakinggan niyo ho ng mabuti, maaari hong disiplinahin ng Diyos ang bayan niya. Maaari hong disiplinahin ng Diyos ang bayan niya. Mahalaga ho, maunawaan natin Maaari hong ituwid ng Diyos ang bayan niya. Maaari hong hatulan ng Diyos ang bayan niya, pero hindi ho itinatakwil ng Diyos ang bayan niya. Ganito ko na lang ho sasabihin, Ang ama ay nagdidisiplina ho ng anak. Ang mabuting ama, nagdidisiplina ho ng anak, pero hindi niya itinatakwil ho yung anak. Tama? Mga tatay, mabuti ba kayong tatay? Di ba nagdidisiplina kayo ng anak, pero hindi nyo naman tinatakwil? Ito yung madami ho sa atin ay kailangang marinig ho ito ngayon. Akala nyo ho ay tinalikuran na kayo ng Diyos. Tanungin nyo ngayon katabi mo, akala mo ba tinalikuran ka na ng Diyos? Tanungin nyo, tingnan nyo sa mata, akala mo ba tinalikuran ka na ng Diyos? Kasi hindi mo alam Alam mo minsan, yung mga katabi nyo, okay lang, pero sa loob, ang dami hong hindi ho lumalakad, dami hong tumatakbo sa isip nila kasi ang dami ko nang nagawa sa buhay ko na hindi kalooban ng Diyos. Baka tinakwil na ako ng Diyos. Isang araw, ayoko nang pumunta dito dahil hindi ako karapat-dapat sumamba sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat dito kasi hindi ako okay. Saka na lang ako babalik pag okay na ako. Diba ganyan yung mga nasa isip mo minsan, di mo alam, yun ang iniisip Pero kailangan nung marinig ito, akala mo, tinalikuran ka na ng Diyos. Akala mo, ang pagkakamali mo ay nagdi-disqualify sa'yo. Akala mo, ang kasalanan mo ay nagka-cancel sa commitment niya. Sabihin nyo nga ako sa katabi nyo, hindi. Hindi. Sabihin nyo, hindi. Kasi ang disiplina ho ng Diyos, hindi ho yung pagtatakwil, yun ho ay patunay na ikaw ay sa Kanya. Nagdidisiplina ang Diyos. Didisiplina ka. Pag matigas ang ulo mo. Number 4 ho ay patunay ng Diyos. Ito ho yung isang patunay. God's proof, the remnant of grace. Ang remnant ng biyaya. Anong ibig sabihin ng remnant? Remnant ho, sila yung natira. Ngayon ho, nagbibigay ho ng ebidensya si Paul. Hindi lang ho siya nakikipag-talo about sa theology. Kasi yun ang tanong niya Tinakwil ba ng Diyos ang bansang Israel? Sabi niya, hindi. Ito ho yung evidence. Una, si Pablo mismo yung nagsabi. Sabi niya, ako rin ay isang Israelita. Yun ang sabi niya, di ba? Nagpakilala siya. Isipin niyo ho kung sino ho si Pablo. Siya ho ay isang Christ hater. Galit ho siya sa mga Kristiyano. Galit ho siya kay Jesus noon. Isa ho siyang taga-usig ho ng mga unang mananampalataya. Maraso siya na kaaway ho ng gospel. Kung may sino man na ho na karapat dapat hong itakwil ho ng Diyos, si Pablo ho yun, di ba? Tandaan niyo ho yung sa bootcamp. Sino nag-attend ng bootcamp? Mga bata. Tandaan niyo yung doon? Sino yung nagpapatay kay Stephen? Nakita niyo ba yun, di ba? Alam sabi ni Ging, talo na yan, sis. Kasi di ba ginilitan daw si Stephen, kaya namatay, pinugutan ng ulo. Yun nasa Bible, di ba, Ging? Parang mali yata yung nabasa ko. Pero okay lang ho yan, kasi dula-dulaan naman yun Pero pinatayo si Esteban, sa pamamagitan ho ni Pablo, pinagbabato ho siya hanggang sa mamatay. Ang kauna-unahan hong martir
Diba kung meron hong dapat itakwil, karapat dapat itakwil, si Pablo na ho yun, pero iniligtas ho siya ng Diyos. Binago ho siya, tinawag siya, ginamit pa ng Diyos. Kaya ho si Pablo ho ay tumatayo bilang buhay ho na ebidensya. Hindi ho tinakwil ng Diyos yung buong Israel. Kung niligtas ho ng Diyos si Pablo, ibig sabihin ay hindi kinansela ho ng Diyos ang mga pangako niya. Malinaw ho yan. Pangalawa, ang remnant. Sabihin nga natin, remnant. Ano nga ho yung remnant? Sila ho yung tinira. Sila ho yung mga tinira. Pinapaalala ho sa atin ho ni Pablo si Elijah. Kilala niyo ho si Elijah? Sa Old Testament time ho yun, yung mga bagong mananampalataya, yung mga bagong mga tagasunod ho ni Jesus. Ngayon, lalo na yung mga nakasama natin sa bootcamp, kabataan, na nakilala ho ang totoong Jesus ng Biblia at nagsabi kayo na ako yung magiging tagasunod nyo na Panginoon. Magbasa ho tayo, basahin ho natin from cover to cover, yung Bible. At maunawaan ho natin yung kilos ho ng Diyos, kakausapin tayo ng Diyos dyan sa salita niya. Ngayon, pag nagbasa ho kayo ng Old Testament, madadaanan nyo ho si Elijah. Meron ho dong kwento na akala ho ni Elijah, nag-iisa na lang siya na propeta kasi pinapatay na ho ni Sino nga yung nagpapatay? Jezebel ba yun? Si Jezebel, pinapatay niya yung mga propeta. Sabi niya, Panginoon, ako na lang yung natira. At sinabi ho ng Diyos, sabi niya, hindi, nagtabi ako ng 7,000. O, nagtabi siya. Ito ho yung mga tinabi. Kahit ho sa pinakamadilim ho na spiritual moment sa kasaysayan ho ng Israel, isa ho kasi yun eh. Nagtabi ho ang Diyos ng isang tapat na remnant. At sabi ho ni Pablo, kahit ngayon may remnant ayon sa pagpili ng biyaya. Ganda, no? Kaya ho, wag natin ho itong palampasin. Sabi ni Pablo, kahit ngayon may remnant ayon sa pagpili ng biyaya. Basahin ho natin yun, nandoon ho yun sa Romans 11. Anong ibig sabihin nun? Biyaya, hindi ho gawa ang nagpapanatili ng remnant. Sabihin nga ho natin, biyaya, hindi gawa ang nagpapanatili ng remnant. Anong ibig sabihin nun? Ito ho yun. Ang Diyos ay laging kumikilos, kahit mukhang hindi siya kumikilos. May kantang ganyan, di ba? Waymaker, di ba? Waymaker. Even if I don't see you're working, ba? At hindi ho natin nakikita, ang Diyos ay laging kumikilos kahit mukhang hindi siya kumikilos. Diba, tandaan ho natin yan. Nasaan ho kayo ng sitwasyon ng buhay nyo ngayon? Diba, tandaan ho natin yan, saan ba ang sitwasyon ako ng buhay ko ngayon? Minsan sa tingin ho natin sa buhay natin, parang hindi naman kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Ang tagal ko nang pinagpe-pray nito eh. Diba? Sabi ko, Panginoon, tanggalin mo ito sa akin. Hindi niya tinatanggal. Pero minsan sasabi mo, hindi naman nakikinig ang Diyos. Hindi yata kumikilos ang Diyos. Hindi ho. Ang Diyos ho ay laging kumikilos kahit mukhang hindi siya kumikilos. Ang Diyos ay laging nagliligtas kahit parang tahimik siya. Ang plano ho ng Diyos ay hindi kailanman ho guguho. Listen, nagpapatuloy lang ho ito ng tahimik. Tahimik, makapangyarihan, at tapat. Ito ko, ang plano ng Diyos ay kailanman hindi ho guguho. Nagpapatuloy lang ito ng tahimik, makapangyarihan, at tapat. Bakit ho mahalaga ito? Itong pag-aaral natin. Kasi lahat ho ng bagay na ito, itinuturo ho nito tayo kanina ho sa Panginoong Hesus. Itinakwil ho ng Israel ang kanilang tagapagligtas. Sabihin nga natin, Messiah. O mga youth, ang ibig sabihin ng Messiah ay tagapagligtas. Itinakwil ho ng Israel yung Messiah. Pero ginamit ho ng Diyos yung pagtatakwil ho na yon para dalhin ang kaligtasan sa mundo. Unawaan ho natin, kasi una ho ang kaligtasan para sa mga Hudyo. Kaya lang, tinakwil ho ng mga Hudyo, ng mga Israelita, si Jesus. Sino hong naniwala kay Jesus?
Di ba naniwala kay Jesus yung mga hindi ho mga Hudyo kagaya ho natin. Sa pamamagitan ho ng Israel ay dumating ho si Jesus, si Kristo. At sa pamamagitan ho ni Jesus ay dumating ho yung kaligtasan. Listen, kaya ho kung saan ho dumadami yung kasalanan, ay dumarating ho yung biyaya. Pakinggan ho natin mabuti kung saan ho, for where sin abounds, grace abounds more. Kaya nga ho, yung parehas ho na Diyos na nagpanatili ho ng remnant noon, ay pareho hong Diyos na nagliligtas sa mga makasalanan ho ngayon. Kagaya ho natin. Kasama ka ho roon. Kalabitin nyo nga ho yung tulog yung katabi. Sabihin mo, kasama ka roon kahit tulog ka. Sige, kalabitin nyo, sabihin mo, kahit tulog ka, kasama ka. So, ano hong ibig sabihin nito sa inyo? Ano ibig sabihin nito para sa inyo? Una, personally, ito yung tanong, no? Pinagkakatiwalaan mo ba ang Diyos? No, pinagkakatiwalaan mo ba ang Diyos? O sinasabi mo lang na diba? O sinasabi mo lang, ano yung totoo? Pinagkakatiwalaan mo ba ang Diyos o sinasabi mo lang? Kapag gumuho yung buhay, kapag mukhang hindi na nasagot ho yung mga dasal ho natin, kapag parang malayo ho ang Diyos, naniniwala ka pa rin ba na tinutupad niya ang salita niya? Yan ho yung tanong. Pinagkakatiwalaan mo ba talaga ang Diyos? O sinasabi mo lang? Pag hindi na ho natupad yung mga panalangin mo, gumuho na ho yung buhay, naniniwala ka pa rin ba na tinutupad pa niya ang kanyang mga pangako? Pangalawa ho, para sa ating lahat. At totoo lang ho, dapat mangaral ho tayo na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sabihin nga ho natin, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Yung Diyos ho natin, no, yung totoong Hesus ho ng Biblia, kaya lagi ho natin sinasabi, totoong Hesus ng Biblia eh. Kasi ho, iba ho yung Diyos na hinubog ho ng kultura. Iba yung Diyos na nakagisnan mo eh. Yung Diyos na nakagisnan mo, pag bumaha, daladala ho ng ilog. So, hindi ho yung Diyos na ina-adjust ho ng opinion. Kundi ho yung Diyos na yunong salita ay mapagkakatiwalaan magpakailanman. Yung invitation ho ng mabuti hong balita ng gospel, nananatili ho dahil ang Diyos ay hindi ho nagbabago. Kaya ho kung tinupad niya ang mga pangako niya sa Israel, di ba tutuparin niya ang mga pangako niya sa sino man ho na sasampalataya. Kahapon ay culmination ho yun ng bootcamp. Magkwento lang ako tungkol sa bootcamp. Ang bootcamp ho natin ay The Barbarian Way. Ito ho ay Wilderness Run Edition 2026. Ilang taon na nga ho ang church natin? 23 years. Kahapon si Ma'am Joyce ay nagturo ho tungkol ho sa, ano ho yung verse si Ma'am Joyce? Deny yourself, to. Alam nyo, yung wilderness run ho, natandaan nyo ba yung wilderness run? Tandaan nyo pa ho yung wilderness run. Lakbayin ho natin ngayon hong taon. Yung wilderness run ho ay desperate, ano ho natin yan? It is a desperate call sa atin hong lahat. Kasi for 23 years ho, sa tulong ho ng Panginoon, andyan ho, di ba, alam nyo naman ho, yung matatagal na dito, yung mga kasama ho natin, nakikita ko ho dito na andyan na ho sila nung umpisa pa lang hanggang ngayon nandito. Makikita nyo ho yung lakbay ng church, no? Ginamit ho natin yung ating alam, alam mo ni Coach, ni Ate Eds, na mga kasama ho natin. For 23 years ho, andito tayo. Meron ho tayong 7 na churches. Tama po ba? Di naman ho tayo madami. Tutuusin ho ay for 23 years, 7 churches, konti ho yun. Pero dumating ho sa point na nagkaroon ho tayo ng gap. Sa isa hong generation ho yung gap. Na kung saan ho yung mga tinawag ho ng Diyos do. Sabi ko, Panginoon, 50 years old, mag-retire na kami ni Coach. Si Ate Eds nag-retire na, nauna na ho. Hindi naman ho mag-retire ho na sa pagpapastor, mag-retire lang ho sa leadership. Nakita ho namin yung 23 years ho na yon, mayroon hong gap. Yung huli ho nag-full time natin, sino? As a Raymart,
ilang years ago ho yun, before the pandemic pa. Before the pandemic, tama. Sabi ko, alam niyo ho, alarming ho yun para sa isang pastor. Lalo na ho, isang pastor na malapit na ho mag-retire. Panginoon, kamusta ho yung amin ho mga kabata, yung sunod hong henerasyon sa amin? Tapos na ho kami. Kami ho matatanda at matatagal na ho na nagpakinis na ho ng upuan na yan. Tapos na ho kami. Alam mo namin sa loob namin, di ba? Alam natin, sa loob natin, di ba, kinakausap ko yung mga kasamahan ko na matatagal na. Alam natin, sa loob natin, ligtas na tayo. Kinilala natin totoong Jesus. Naranasan natin siya ng totohanan. Bakit ho may wilderness run? Kasi ho yun yung ano natin, yun yung sigaw natin. Kasi panic mode. No, panic mode ho eh. Bakit? Kasi yung generation na sumunod, hindi ka sigurado kung naranasan niya ng totohanan ho ang Diyos. Tapos tayo, pawala na ho tayo. Mabuti ho tayo, alam natin, sigurado tayo. Nakatagpo natin si Kristo. Eh yung sumunod ho na henerasyon, paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Dahil umiyak sa praise and worship? Alam niyo ho, sa totoo lang, sabi ko, clueless na, Panginoon. Sa totoo lang ho, hindi na ho ako makatulog eh. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko, Panginoon, saan ho pupulutin ang church? Pag yung mga kabataan ho namin, hindi ho nila totoong nakatagpo si Kristo. Hindi ho nila totoong naunawaan ho ang lalim ng pag-ibig ho ninyo. Kaya nga ho, alam nyo, nagpe-pray ho kami. Ano ho eh, pe-pray ho tayo, kaya nga ho yung, diba yung anniversary ho natin, ginawa ho natin. Sabi ko nga, Panginoon, hindi ko na ho alam kung paano. Kasi ho, hindi kaya hong i-manufacture ang pagtagpo ho ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi ho kayang pikin ang pagtagpo ho ng Diyos. Kaya ho yung bootcamp ho, pinanalangin ho natin yan. Pinag-fasting ho yan ang bawat isa. Iniiyak ho natin sa Panginoon kasi, Panginoon, kahabagan mo ho mga kabataan namin. Ito ho yung next generation ho ng Diavino. Ma'am Joyce, ho, yung kahuli-hulihan, nagturo ho si Ma'am Joyce. Kasi ho, may mga code ho yan. 3 ho yung code. Ano ho yung unang code? Diba? Yung, bakit barbaro? No, dan sabi ni Pastor Ronald, barbaryo. Diba bakit barbaro? Bakit the barbarian way? Kasi ho yung barbaro, pag may laban, wala na siyang pakialam mo sa sarili niya. Matapos lang ho yung laban. Wala ho siyang pakialam sa sarili niya, mamatay kung mamatay. Kasi yung Kristyanismo natin, naduwag na. Ilan ho sa atin yung Kristyanismo natin, naduwag? Alam niyo ho, nung nanonood kami noon, may mga dula sila. Sorry, naano nga ako doon, after pa natin mag-pray, may na-realize ako kasi may mga dula ho sila. Sabi nung isa, nagpapaalam siya sa magulang niya. Ang corny ho ng mga dula nila eh. Sorry, nandiyan pala kayo. Ano daw ho? Pag na-drop out daw siya sa eskwela, ano pa naman siya, sa UP nag-aaral. Kasi daw ho, magpapastor daw siya. Yun namang isa, naging irregular na kasi daw ho, ministry ng ministry. Alam niyo, sobrang churchy ho ng yung mga nila, yung mga, parang ang corny. Diba, nung kanilang mga skate. No, bakit? Magta-drop out sa school? Sabi namin nung nagkikwentuhan kami, di ba dapat, pag nakilala mo si Jesus, maging excellent ka sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, kasi yun ang tawag mo. Gagalingan mo, di ba? Kasi yun ang tawag mo. Tama po ba? Kaya lang ho, after ko manalangin, may na-realize ako. Kasi sabi ko pa nga kay Pastor Ronald, ang nagtuho ka, bawiin mo. Pero alam niyo kung gaano kung bakit may wilderness run? Alam niyo kung bakit may wilderness run? Kasi yung pananampalataya ho natin, lalo na tayo matatagal na, at yun na ho yung mga pinapasa ho natin sa iba, naging simpilisado na. Nawala na ho yung pagiging barbaro pagdating ho sa Panginoon. Nawala na ho yung tapang. Kaya ho nung nakinig ko ho yun, sabi ko, di ba yun yung kwento ni Mariah? Yung bata doon, kung nabasa niyo ho yung book, The Barbarian Way ni Erwin McManus. Andun ho, may kwento ho si Mariah. Sabi niya,
Sabi niya, Dad, magtatrabaho ako, magpapayaman ako ng $1 million, sabi niya gano'n, at ibibigay ko yun lahat sa Panginoon kahit maghihirap pa ako. Sabi ni Erwin McManus, sabi niya, anak, dapat ang gawin mo, pag nagkaroon ka ng ganyang pera, i-invest mo para makakapagbigay ka ng makakapagbigay, masusustain mo. Para hindi ka maghihirap. Sabi ho ni Erwin McManus sa anak niya. Ano sabi ni Erwin McManus? No? Sabi ni Erwin McManus, na-realize niya na sinicivilize niya yung pananampalataya ng anak niya. Yung anak niya ho na walang muwang. Nag-isip nung nakilala niya si Kristo na ibigay ho ng lahat. Maghirap man siya. Hindi pa ho siya natuwa. Kasi sibilisado na yung pananampalataya niya. Kaya na-realize ko, sabi ko, ito ang tanggap nila na yung pananampalataya ng mga bata, ibibigay niya lahat sa Diyos. Kahit papangarap, kahit pakinabukasan, kahit walang matira sa Kanya. Tapos tayo, we're trying to civilize yung pananampalataya ng bata. Buti nga yun, may pagganong pananampalataya. Ilan nung bata ang may pananampalataya na kagaya niya. Kaya ko tayo minsan, kahit matatanda na, hindi mo maibigay ng todo sa Diyos ang buhay mo. Tapos kakanta ka, ibibigay lahat. Paano kung makakanta ng totohanan niyo? Turo si Ma'am Joyce. Ito yung verse na tinuro niya. Tuwa ako sa Panginoon kasi hindi mo kayang pikein ng pagkilos ho ng Diyos. Hindi ho natin kayang i-manufacture kung paano ikakahon o kung paano ba natin pakikilusin ang Diyos. Kasi ang Diyos ho hindi ganon. Ang Diyos ho untamed. No, hindi ho ang Diyos na sabihin natin, ganito yung tugtugin mo. Ganito yung sabihin mo para bumaba ang Espiritu Santo. Ganun ba ang Diyos? Sabi ho ng Matthew 16:24-26. At dito na po ako magtatapos. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang ganda lang ho nito kasi may pangako ho ang Diyos dito. Alam niyo, minsan pag matagal ka na sa pananampalataya, yung pananampalataya mo nagiging masyado hong sibilisado. Kanina ho, umaawit tayo dyan. Umaawit ho kami doon sa camp. Binalik ho ako ng Diyos doon ho sa... Sabi ko, Panginoon, sa camp po ako tinawag Sabi ko, Panginoon, nung tinawag mo ko sa camp, pumunta ako sa bus, sa Supreme, at mangaral ako doon, gagawin ko, kaya ko. Walang hiya. No, magbenta ng kabya sa palengke, walang hiya. Minsan ho, habang tumatagal ho tayo sa pananampalataya, nagiging sibilisado yung nagkaroon ka na ng, ang dami mo ng reservation sa paglilingkod at sa pagsunod sa Panginoon. And exactly, yung song natin, yung mga songs natin, ito ho yun Ang ganda lang kasi sabi diyan, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. Ito ho yung pangako, ang ganda lang. Sabi ho ay, but whoever loses their life for me will find it. Nabasa ho natin, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit his soul? Ganda ho ng pangako ng Diyos na kung sino daw ho ang iiwan ng kanyang buhay para kay Kristo ay makakatagpo dito. Kung sino daw ho ang iiwan ng kanyang buhay para kay Kristo, matatagpuan ito. Yun ho yung pangako ng Diyos. And as we remember, yung Romans 11:1-2, ano ho yung tanong doon? Itinakwil ba ng Diyos ang Israel? Hindi. Ano ibig sabihin ho nun? Pangangatawan ba ng Diyos ang kanyang pangako? Ano ang sagot?
Kasi ang Diyos ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Kaya kung sinabi ng Diyos, if you lose your life for me, then you will find it. Gusto ko lang ang basahin, yung isang kwento doon sa book na The Cost of Commitment. Ito yung tagpo kung saan si Abraham ay, kung kilala nyo si Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, akit ka ng bundok Moriah. Ialay mo si Isaac. Alam mo yun, ng panahon na yun, para mapatunayan yung loyalty mo sa Diyos o kung sino man, mag-aalay ka ng buhay. At para kay Abraham, unawa niya yun na yun yung meaning noon. Na hinahanap ng Diyos ang buong loyalty ni Abraham. Ang buong katapatan ni Abraham sa Diyos. Kaya pinapaalay niya yung nag-iisang anak niya, si Isaac. Apatayin niya doon sa altar, sa bundok Moriah. Pero bago pa maging Abraham, ang pangalan ni Abram, yung kaninang kinikwento ko na may mga hinati, yung mga hayop. Ito yung kwento nun. Nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham. Bago sa tinawag na Abraham, ito yung naging nangyari. Sabi niya lang dito sa book ni John White, sabi niya, Abraham's decision to sacrifice Isaac represents the last step of his journey if we view it as a commitment. His commitment is now complete. Kasi alam niyo nung papatayin niya na si Isaac, di ba sabi ng Panginoon, nakita ko na ang iyong katapatan. Di ba? Nakita ho niya, pinastop niya. His trust in God is great enough now to fly in the face of instinct and common sense. So much as he prepared to gamble on the word of God that he gets ready to plunge a knife into the body of his own boy because he reasoned that God could raise the dead. Yung pananampalataya ni Abraham ay alam niya ang Diyos kayang bumuhay ng patay. Alam niya, kung papatayin niya sa Isaac, pwedeng buhayin ng Diyos. His knife was raised, but God intervened. Tinaas niya, pero nag-intervene ang Diyos. Abraham's bewildered eyes saw a living ram caught in a thicket beside him. His ears heard now familiar voice telling him to release the ropes that bound his son to the altar. God's purpose was accomplished. He had taught a human to trust Him. He had taught a human to trust Him. Alam niyo, meron akong kaibigan na pastor. Sabi niya sa akin, nagkwentuhan kami ang haba. Mga 2 oras yata kami nagkwentuhan. Sabi sa akin. Kasi ito meron siyang negosyo noon. Nung tinawag siya ng Panginoon, meron siyang 2 anak yata noon. Mga bata pa. Meron siyang negosyo at lumalago yung negosyo niya na hindi lang maliit, kundi papalaki yun kasi engineer yung kaibigan kong pastor na ito. At alam ko kaya niya, magaling siya eh. Pero noong time na yun, tinawag siya ng Panginoon, hiningi yung negosyo niya. Naalala ko lang kasi para yung Isaac eh. Panginoon, ano akong makakasurvive? Kasi meron akong 2 anak. Bata pa. Tapos iniingi mo sa akin itong negosyo ko. Na pag nagpastor ako, iwan ko ito. At lalakad ako sa pananampalataya sa iyo. Wala akong dala. Alam niyo, ginawa niya yun, tinalikuran niya, iniwan niya yung kanyang negosyo. Ngayon siya yung senior lead pastor ng church, madami dito sa Pilipinas. At may counterpart siya sa United Kingdom. Nung nagkikwentuhan kami, sabi niya, sana pala, may naulit siya sa akin, sana pala hindi ko yun iniwan. Kasi malaki yung tulong sa gawain. May kumurot sa loob ko. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo yun iniwan noon, wala ka kung nasa saan ka ngayon. Kasi yun yung Isaac. Yan noon. At sa bawat isa sa atin, meron Isaac
na hinihingi ho ang Diyos. Bakit ho? Para turuan ho tayo. God's purpose was accomplished. He had taught a human to trust Him. Kasi ho yun ho eh. Kaano ho tayo katiwala sa Diyos? Kaya ho yung tanong ko sa atin kanina, totoo ba na nagtitiwala ka sa Diyos? He had taught a human to trust Him. Next. And this is all He wants to teach you. Sabi ng book, whether you hear Him or not, He is calling you. Tune out other clamoring sounds. Sabi niya, tanggalin mo yung mga ibang tunog. Hindi mo man siya naririnig o naririnig mo siya, tinatawag ka niya. In the depths of your spirit, He waits to meet you. Let there be no doubt in your mind, He is going the extraordinary lengths to communicate to you. Sabi niya, tanggalin mo yung mga pagdududa mo. Ang Diyos ay gumagawa. Sabi niya, is going extraordinary lengths para kausapin ka. And years before the climactic scene by the altar, God had spoken to Abraham in terms that Abraham could not possibly have mistaken. Ito ho yung kinikwento ko sa inyo. Na kinausap ho ng Diyos si Abraham doon sa isang pangungusap kung saan unawang-unawa ho ni Abraham. Ano ho yun? God had spoken to Abraham in terms that Abraham could not possibly have mistaken. The local custom in making a contract, yung covenant ho, no, called for an unusual ceremony. Kakaiba ho yung seremonya na to para doon sa kontrata na ito. An animal would be divided in half and the two halves laid in a few feet apart. Parties of the contract would walk between the divided remains of the animal. In doing so, alam niyo yun? Di ba sabi ko sa inyo, hahatiin yung mga hayop, ilalagay dito yung isa, ilalagay dito yung isa, yung kalahati. Lalakad ho yung dalawa na magkokontrata. Alam ho, in doing so, they were saying by the symbol, may my body be cut in half. Mahati ako, ang aking katawan, in the way this animal's body is, if I should betray my word and break my covenant. As such a contract was exceedingly solemn and binding. Even before Abraham's name was changed to Abraham, God made exactly this sort of covenant with him. Abraham was instructed to take 5 living creatures. Ito na ho, si Abraham ho, sundan niyo lang ho ako, no? Si Abraham ho, pinakuha ho ng Diyos, signifying the extreme solemnity of the occasion, a heifer, a female goat, a ram, a dove, and a pigeon. Ilang animals ho yun? 5. Hinati ho sa gitna, and to divide the animals, the heifer, the goat, and the ram in half, laying them out according to the prescribed covenant ritual. Genesis 15 verse 1 to 10. Next. At the time, Abraham had grave doubts about God's promise to him. Noong time ho na yon, kahit si Abraham, nagdududa pa doon ho sa pangako ho ng Diyos sa kanya. Ano ang pangako sa kanya ng Diyos? Gagawin siyang isang bayan. Baog nga siya. Baog nga yung asawa niya eh. Isa pa matanda na ho siya. Paano siya magiging bayan? Nagdududa pa siya sa Diyos, doon sa pangako ho ng Diyos sa kanya. And I don't know, no? Ilan ho sa atin yung nagdududa pa sa pangako ho ng Diyos sa kanya? Maybe God is, araw ang Diyos ho ay may sinasabi ho sa atin, may pinapaiwanan, may pinapagawa, may pinapasabi. At may pangako ho ang Diyos. Ano ho kung gagawin ho natin yun? Ito ho, sundan lang ho natin. Sabi niya, his faith was low. Nevertheless, he laid out the animals in the accepted manner and waited. Hinanda niya ho yung mga hayop, hinati niya. Nag-antay ho siya. Dumaan ho yung mga oras. Yung mga vultures ho, yung mga ibon na kumakain ng mga laman, di ba from time to time ho, dumadating ho yun.
Kukuhanin ho yung mga flesh, tutukain. Kung nabugaw niya ho yan. Slowly ho, buabaho yung araw. Dumating ho yung dilim ng gabi kay Abraham, kay Abram. Further revelations of God's will were made to him. In the darkness, a glowing brazier and a flaming torch appeared, symbolizing the presence of God. Meron daw hong dumating na golden brazier, tsaka isa hong torch. Both the brazier and the torch passed between the divided halves of dead animals. Dumaan ho dun sa gitna. At may nagsalita ho na boses, to your descendants, I give this land. Sabi ho, no? The whole incident constituted a seal that any nomad of that age would understand. Alam niyo ho yun? Yun ang pangyayari na yun, sinelyo ho noon at unawang-unawa ng kahit sinong kagaya ho ni Abraham na yung kontrata ho na yun ay pinanindigan ng Diyos. Minsan ho, tayo ay nagtatanong ho, kinakausap ba ako ng Diyos? Totoo ba yung mga pangako niya? Pag binabasa ko ba yung salita ng Diyos, totoo ba? You say you wish God would go to such pains to speak to you. Tanong mo, yung Diyos ba? Gagawin ba yung ginawa kay Abraham? Para sa akin, kausapin ba ako ng Diyos kagaya kung paano kinausap si Abraham? Di ba minsan tanong mo yan eh. Si Abraham yan eh. Ako naman si Waltz eh. Ako lang si Julie. Di ba ako lang si Nico? Kakausapin ba ako ng Diyos kagaya ng pagkausap niya kay Abraham? Listen. Sabi ko doon, stand at Golgotha. As the horror of darkness falls, look at the God-man who hangs in the extremity from a gallows. Sabi niya, dare you demand further evidence of God's goodwill in His negotiations with you? Diba, minsan nagtatanong tayo, Panginoon, kakausapin mo ba ako? Kagaya ng pagkausap mo doon, balikan mo yung ginawa ni Kristo sa krus. Diba yung lalim ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa krus? Yung Diyos, no, na lumikha sa'yo, bumabaho sa lupa. Tumanas o ng libong hirap, pahirap, bugbog, kahihiyan. Diba sabi ko, nung madami ang nag-itla dahil sa pagkabugbog, hindi makilala kung sa'y tao. Sabi ho ng Psalms 22, diba nagkalinsad-linsad ho ang kanyang mga boto. Minsan iniisip natin, kakausapin pa ako ng Diyos kagaya ng pagkausap niya kay Abraham. Tingnan po si Kristo nung nabayo-bayo sa krus sa Golgotha. Yun yung ebidensya, no, patunay na kinausap ka ni Kristo. Sabi niya, the brazier and the torch have passed between the animals. God has committed Himself. He has spoken the irrevocable word for your comfort and your assurance. Perhaps you are waiting as the sun goes down. Perhaps vultures would snatch away the evidence that any contract exists between you and God. Baka kukuhanin ng mga vultures si Jesus at mawawala na yung ebidensya. Pero hindi ho eh. Go to the scriptures. No, basahin mo. Read in the Gospels all that took place. Kaya nga ho, sabi ko doon sa mga kabataan, ituro ninyo yung ebidensya na si Kristo totoong nabuhay 2,000 years ago. Kasi baka nagdududa ka na hindi ka kinakausap ng Diyos. Kinakausap ka ng Diyos. Sabi niya dyan, spend time meditating, letting the Holy Spirit speak to you from the passages. Christ's body was of human flesh and it was lifted up on a cross. The darkness actually descended. The veil in the temple was torn in two. These things happened and were recorded that you might know God has committed Himself to anyone who trusts Him. He has gone the great pains to assure you that the gamble of faith is no gamble.
Kaya nga ho yung, di ba sabi kanina ng verse? If anyone who loses his life for my sake will find it. Listen, if anyone who loses their life for my sake will find it. Nagdududa ka pa ba? Na pag binigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon at kinalimutan mo ang sarili mo para sa Panginoon, you will find life. Your commitment, your sacrifice, your step of faith will represent an entry into a deeper relationship with Himself. The cost to you is trivial. Napakaliit na bagay lang yung cost. Ano ba naman yung pangarap na iniwan? Ano ba naman yung comfort na iniwan? Ano ba naman yung karangyaan na iniwan? What He offers is of far greater value. But you must believe enough to take some specific step. Alam niyo ho, iyak ako sa Panginoon kahapon. Actually, umiyak pa rin ako sa Panginoon ngayon. Kasi ho, kumilos ho ang Diyos. Hindi ho dahil may nagawa ho tayong tama eh. Hindi dahil ho tayo nag-fasting o kung ano man ho yung ginawa ho natin. Kumilos ho ang Diyos kasi mahabagin ho ang Diyos at mapagmahal. Siguro sabi niya, sasabahan ko pa ang Diavino for the next 23 years. Kung saan ang mga kabataan niya, may tapang, may totohanan ho na nakatagpo ang Diyos, ang totoong isuso ng Biblia. At alam niyo, may bonus pa eh. Kasi minsan nakala natin na tatawagin lang ng Diyos mga kabataan. Pero di ba sabi, ang tawag ho ng Diyos, sabi ho sa Roma, minsan matanda na tayo, di ba? Hindi na ako tatawagin ng Diyos, matanda na ako. Noon yun, tinawag ako ng Diyos noon. Pero tatandaan nun natin, gifts and callings are irrevocable. At hindi lang ho mga kabataan ho ang tinawag ko ngayon, may mga 40s na tinawag ho ang Diyos. Alam niyo, sabi ko, hindi ko naman mapipilit ang mga kabataan na ibigay ang buhay nila eh. Kahit ano pang drama ko dito sa harapan, di naman tutugon niya kasi pag ang kalaban mo na, pangarap niyo eh. May nag-iiyak ho doon eh. Naglulupasay ho. Bakit? Sabi niya, grade 5 pa lang gusto ko maging engineer. Ang harap ko na yon. Pero pagdating niya ng 18 years old, tinawag daw siya ng Diyos para magpastor, pero hindi daw niya ho kaya. Hindi daw ho niya kaya. Pero sa loob niya, sabi niya, tuwi daw ho magpe-pray dito. Hindi daw siya nagpe-pray. Hindi daw siya nagpe-pray. Tayo lang daw siya, mumulat siya. Kasi pag nag-pray daw siya, tunungo lang daw siya, ibabalik daw ng Diyos sa tawag na yon. Kasi may Isaac ho eh. Meron ng pag-iupan eh. If anyone who loses their life for my sake will find it. At after ho ng bootcamp, sabi niya, ngayon ko lang naranasan maging totohanang malaya at panalo. Noon daw lang ho niya naranasang manalo sa buhay. Sabi niya, wala na akong pakialam. Kasi sabi niya, hindi ko kaya eh. Hindi lang gusto ko maging lisensyadong engineer. Lisensyado na ho siya eh. Hindi lang ho lisensyadong engineer, sabi niya. Gusto niya ma-practice yung pagiging inhenyero. Kinatagpo siya ng Panginoon. Tapaho. Agulhulo. Iyak mo sa lapag na parang bata na nag-iiyak. Inanyero yun.
Sabi niya, wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam kung makakapagtrabaho pa ba ako, hindi na. Magiging inyenyero pa ba ako, hindi na. Kasi ang alam ko lang, susunod ako sa pinagagawa ng Diyos sa akin. Sabi niya, never pa sa buhay ko, naranasan ko, maging malaya at maging panalo. Pareho ba tayong tumayo at umawit lang mo tayo saglit? As we sing this song, title ko nito ay Banal Mong Tahanan. Minsan kasi ang pananampalataya natin as we grow older, o pag matagal na tayong mananampalataya ay nagiging civilized. Hindi ka na all out. Hindi ko sinabi na iwanan mo yung ganito mo, iwanan mo yung ganyan mo. Pero yung pag-una sa Panginoon, higit sa lahat ng bagay. Minsan imagination lang eh. Yung mga bata, imagination lang ng mga bata yung dula-dulaan nila eh. Pero biglang ikaw, na matagal na sa pananampalataya, bigla ka nagkatakot na baka na mali yun. Pero hindi mo naisip, yung mga batang yun, ang hirap pong ituro ng pagmamahal sa Diyos. Na sobrang hirap po na ituro kung paano magiging committed pagdating sa Panginoon, na uunahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. At hindi ba yun ang tawag sa atin ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. And when you seek first His kingdom, what is to seek the kingdom? That is to seek the King. And our King is our Lord Jesus. Kung meron ng number 1 sa buhay natin, si Jesus yun. So as we sing this song, balik lang tayo dun sa raw and unfiltered faith na meron tayo nung nakilala natin ang Panginoong Jesus. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan,
sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusimamo. Pag-idapatin mong ikaw ay mamasdan. Magaling ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Paging mo, ikaw ay mamasdan. Maghaliin ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. O Panginoong Jesus. Luklukan ng iyong wagas na Daluyan. pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga Papuring pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isang pawitin natin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga Papuring pagsamba. maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Ngayon at kailanman. Oh, Panginoon! Panginoon Jesus! Sa'yo ang aming buhay, Panginoon, O Diyos. Pinupuri ka namin sinasamba, Panginoon, tinatagan, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Panginoon, O Diyos. Ikaw ang aming buhay, Panginoon, O Diyos. Ano, Panginoon, ang aming mga payak na buhay, Panginoon. Kay Diyos na tumawag tapat sa iyong mga pangako. Paano hindi ka namin paglilingkuran? Paano hindi ka namin pag-aalayan ng buhay? Kung doon sa krus, nung ika'y ipako, halos hindi makilala kong tao. Pinako ng gumutuan. Wasak ang katawan. Giwahiwalay. Ang buto sa katawan sa
masin ay maminta. Sinabi mo sa awit, sa dibdib mo'y naghari ang matinding pagkasindak. Parang pagkit ng puso. Ang iyong puso natutunaw, nahagtas. Wala pa kaming naranasan ganitong klaseng pag-ibig. Buti ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon o Diyos. Paano hindi namin ibibigay sa iyo ang aming pag-aral? Ang lahat sa amin ay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon o Diyos. Ang lahat po'y biyaya mo, Panginoon. Wala ko kami gamit, Panginoon. Bakit po namin itong pagtatamon sa iyo? Kung kayo sa iyong pagtawag, Panginoon o Diyos. Kung kayo sa iyong pagtawag ay mahayag ang iyong pangalan sa aming pagsunod, o Diyos. Salamat, Panginoon. Minsan pa, salamat dahil ikaw po ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Sinabi po, Panginoon, ng mga naunang lingkod mo, God's work done in God's way will never lack God's supply. Sinabi mo sa iyong salita, go and make disciples of all nations. Umayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Subalit nandun ho sa dulo ang iyong pangako na tapat. Ang iyong pangako sa aming lahat, Panginoon, na tagasunod mo ng mga tinawag mo. At lagi niyong tatandaan na ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. Ikaw po ang nangako. Pinag-ahawakan po namin ng Panginoon. Sumuong man kami, Panginoon, sa hirap. Ano man ang mangyari, Panginoon, o Diyos, ang mahalaga, Panginoon, masunod ka ng aming buhay. Sinabi, Panginoon, kung mamatay man o mabuhay, ito ay para sa iyo. Matagpuan niyo kami tapat na naglilingkod ho sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang aming nais, Panginoon, ay mapapurihan ang pangalan mo, Panginoong Jesus, o aming hari. Ikaw po maghari sa aming buhay. Ikaw po ang maguna, Panginoon o Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang manahan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang masunod. Hindi ho kami, Panginoon o Diyos. Turuan niyo ho kami, Panginoon, na mamatay sa sarili, limutin ang sarili. Alang-alang sa iyong tawag, Panginoon. Alang-alang sa iyong pangalan, Panginoon o Diyos. Panginoon, dalangin ko sa mga tinawag niyo ho sa kami. Alam ko, Panginoon, sa mga tinawag niyo ho sa kami, Panginoon o Diyos, ang iyong pagsama at ang iyong tapat na pangako sa kanilang buhay. Salamat po at pinaunawa niyo po sa aming lahat, maging sa mga bago niyong tinawag sa kami. What profit a man if he gains the whole world and he lost his soul? Salamat po at binigyan niyo kami ng isang puso
na barbaro pagdating sa pagmamahal at pagsunod ho sa iyo, Panginoon. Manawagan ka pa para ho, Panginoon, sa ikalalawak ng iyong kaharian at para ho sa ikatatanyag ng iyong pangalan, Panginoon, O Diyos. At bilang mga leader, Panginoon, sa amin ng mga pastor, may mga buhay pong sumunod. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pagmamahal po sa kanila na handa ho namin itaya ang aming buhay alang-alang sa mga tupang ito. Iniwan ho nila, Panginoon, ang lahat para sa iyo. Nawa kaming mga pastor na magte-train sa kanila ho ay mapagkatiwalaan na hanggang dulo ay matagpuan nagtatapat. Maging tapat, Panginoon, sa aming mga panawagan, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat. Dinadalangin ko po ang behalf of you sa mga susunod po nitong taon, Panginoon, O Diyos. Bigyan niyo ho kami ng mga pangarapin pa na higit sa kaya ho naming hilingin at isipin, Panginoon. Huwag ho naming ikahon, Panginoon, O Diyos, ang kaya mong gawin. Magharap po kami bilang mga church leaders, Panginoon, O Diyos. Huwag ho kaming matakot na bumangga, Panginoon, ng mga pater na kung saan, Panginoon, kung ito'y para sa iyong pangalan, Panginoon, para sa ikatatanyag ng pangalan mo upang makilala ka ng mga taong ito, Panginoon, O Diyos. Bakit hindi, Panginoon? Kami po, Panginoon, narito lamang at handa akong sumunod, O Diyos. Salamat po sa mga kabataan, Panginoon, O Diyos, na dinala niyo ho sa camp. Panginoon, O Diyos, ang kanilang mga puso nawa ay maging matabang lupa. Sapagkat sa kanilang mga puso ay may binihing nahasik na isang araw ito po ay sisibol, Panginoon, mamumunga ng marami, Panginoon, O Diyos. At andun ho ang pag-asa ho ng aming bayan. Andun ho ang pag-asa ho ng aming bansa, Panginoon. Nang aming mga sakripisyo at luha at panalangin ay silbing dilig, Panginoon, sa aming bayan. Silbing dilig para ho sa aming bansa, Panginoon, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Sa iyo, ibinabalik ho namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng kaluwalhatian ay para sa iyo, Panginoong Yesus. Sinasamba ka namin, tinatangal at pinupuri, Panginoong Yesus. Sa iyo po lahat, Panginoon, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoon. O Panginoong Yesus, sa pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ng Biblia, naming tinatangal. Amen. Amen.